Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lamang kilala sa kanyang matapang at kontrobersyal na pamamahala, kundi pati na rin sa kanyang makulay at hindi pangkaraniwang buhay pag-ibig. Sa likod ng kanyang matigas na pananalita at matibay na political will ay isang lalaking dumaan sa iba't ibang yugto ng relasyon, mula sa isang legal na kasal na nauwi sa hiwalayan hanggang sa isang matagalang pagsasama na hindi na humantong sa kasal ngunit nagbunga ng pamilya. Si Elizabeth Zimmerman ang naging unang asawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay isang dating flight attendant na may lahing German at Filipino. Isang simpleng babae na sa kabila ng pagiging mayaman sa dugo, ay pinili ang isang tahimik at pribadong buhay. Sila ni Duterte ay nagsama bilang mag-asawa sa loob ng 25 taon at sa panahong iyon ay biniyayaan sila ng 3 anak. Si Sara, ang matapang at matikas na anak na naging mayor ng Davao City at ngayoy nanunungkulan bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Si Paulo na naging Vice Mayor ng Davao City at ngayoy isa ng kinatawan sa Kongreso. At si Sebastian Obasti na kasalukuyang mayor ng Davao City. Isang masayang pamilya ang kanilang binuo, ngunit sa kabila ng lahat, hindi naging perpekto ang kanilang pagsasama. Sa paglipas ng mga taon, lumitaw ang mga isyu ng pambababae ni Duterte, isang bagay na naging dahilan ng unti-unting paglayo ng loob ni Elizabeth sa kanya. Sa kabila ng pagmamahal at pagtatangkang ipaglaban ang kanilang pamilya. Noong taong 2000, tuluyan nang naanul ang kanilang kasal, isang pangyayaring nag-iwan ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Sa kabila ng paghihiwalay, hindi naman tuluyang naputol ang koneksyon ni Elizabeth kay Duterte. Sa katunayan, nang tumakbo ito bilang Pangulo noong 2016, isa siya sa mga unang nagpakita ng suporta sa kanyang dating asawa, patunay na sa kabila ng sugat ng nakaraan, may nanatili pa ring respeto at pagpapahalaga. Sa kasalukuyan, si Elizabeth Zimmerman ay nasa edad na 76 at nananatiling malapit sa kanilang mga anak. Matapos ang kanyang hiwalayan kay Elizabeth, isang bagong kabanata sa buhay ni Duterte ang nagsimula sa katauhan ni Hanilet Avancenia. Isang dating nurse na naging negosyante, si Hanilet ay nagmula rin sa Davao at unang nakilala ni Duterte noong siya ay nagsisilbi pa bilang mayor ng lungsod. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob nila sa isa't isa at mula noon ay nagsimula ang isang relasyon na tumagal ng mahigit 2 dekada. Hindi tulad ng naunang pagsasama ni Duterte, hindi humantong sa kasal ang kanilang relasyon ni Hanilet, ngunit sa kabila nito, nagbunga pa rin ito ng pamilya. Isa sa kanilang pinakakilalang anak ay si Veronica Duterte, na mas kilala bilang Kitty. Sa murang edad ay naging laman na ng balita si Kitty dahil sa kanyang pagiging anak ng Pangulo. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, hindi lang si Kitty ang bunga ng pagsasama ni Duterte at Hanilet. May isa pa silang anak na nagngangalang Mira Duterte, na hindi madalas na pag-uusapan sa publiko. Sa kabila ng pagiging Pangulo ni Duterte, nanatili si Hanilet bilang isang pribadong individual na bihirang lumantad sa mata ng media. Gayunpaman, siya ang naging pinakamalapit at matibay na kasama ng dating Pangulo, lalo na sa mga huling taon ng kanyang panunungkulan. Bagamat marami ang humahanga kay Duterte dahil sa kanyang tapang at pagiging prangka, hindi rin maikakaila na marami ang nagtaas ng kilay sa kanyang mga naging relasyon. Maraming nagtanong kung paano niya nagawang iwan ang isang matagal na kasal para sa isang bagong pag-ibig. Marami rin ang nagtataka kung bakit sa kabila ng kanyang pagiging isang matikas na leader, tila may kahinaan siya pagdating sa usaping puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang malinaw. Si Rodrigo Duterte ay isang lalaking sa kabila ng kanyang pagiging matapang sa harap ng publiko, isang lalaking puno ng pag-ibig para sa pamilya.